the the acquittal daw of Senator Laila De Lima. Kung matatandaan po natin, si Laila De Lima or Senator Laila De Lima ay kinasuhan ng tatlong kaso for trafficking in drugs to raise funds for her senatorial campaign. Uy, maraming salamat. Maganda yata signal natin ngayong gabi. Okay. This stems, so tatlo po yung kaso niya, nakafile sa tatlong regional trial courts, and one of them is in Muntinlupa. And they are all in Muntinlupa, if I'm not mistaken. Dalawa sa kanila nasa isang hukuman. At yung dalawang kaso, sa tatlong kaso that have been filed against her, last month, nag-file po ng tinatawag nating motion for leave to file demurrer to evidence. Sa madaling sabi, humingi ng permiso yung kanyang mga abogado para mag-file ng isang demurrer to evidence. Ano yung demurrer to evidence? Well, a demurrer to evidence is an appeal to the court na i-dismiss na yung kaso kasi hindi sufficient yung evidence na iprinisinta ng prosecution. Kung natatandaan po natin, ang kailangan na ebidensya para ma-convict ang isang akusado ay dapat mapatunayan ang guilt beyond reasonable doubt. Okay? Okay, tinitignan ko muna yung mga comments ninyo. Okay, in the case of Madam Laila, in all three cases that were filed against her, nagpaalam ang kanyang mga abogado, nag-file sila ng motion for leave to file demurrer to evidence. So, pinayagan naman ng hukuman na mag-file sila ng demurrer at doon sa isang kaso, ginrant yung kanyang demurrer. Which means na doon sa kaso na yon, hindi nakaabot doon sa evidentiary requirement or kulang ang ebidensya ng prosecution para ma-convict si Madam Laila or even for there to be a crime. So, hindi kailangan magpresenta ng ebidensya si Madam Laila kasi hindi umabot dun sa kailangan na ebidensya yung prosecution. Please take note, tatlo ang kaso dito, isa lang po ang kanyang acquittal. Now, ano yung kaso na ito? Itong kaso na ito ay final ng Volunteers Against Crime and Corruption. Okay? Ayon sa kanila, merong isang inmate, si Peter Ko, at isa siyang convict na naandun ngayon sa Bilibid prisons. Sinabi si Peter Ko, bilang witness, sinabi niya, ang isang nagngangalang Jose Adrian Vera o Jed Vera, isang alleged police asset, ang lumapit sa kanya at nag-extort ng pera at mga sasakyan supposedly para matulungan si then Justice Secretary Laila De Lima para para sa kanyang kampanya as senator, to become a senator, di ba? So, in this case, bakit may 12 tayo? Okay? In this case, si Madam Laila, in this case, sabi ni Jose Adrian Vera, yung pag-extort niya kay Mr. Peter Ko ay para mag-raise ng pera para kay Madam. Since hindi kaya daw mag-raise ng pera si Mr. Ko, ipinagbenta siya ng droga para yun ang ibibigay kay Madam Laila. Supposedly. Ayun yung allegations doon sa complaint at saka doon sa information. Ayon sa hukuman, ang testigo dito ay si Mr. Peter Ko. Okay? And among others, may testigo din yung mga pulis na attesting to the fact na itong si Mr. Jose Adrian Vera, also known as Jed Vera, ay isang police asset. Okay? So, yun. Sinabi ng hukuman, yung prinisinta ng prosecution ay hindi sufficient to link Senator De Lima to this crime. In other words, there's not enough evidence para mapatunayan na si Senator De Lima ay guilty of trafficking in drugs. Gayunpaman, doon sa pangalawang kaso in the same regional trial court,
sabi ng hukuman, dun sa, so remember, tatlong demurrer to evidence. Dun sa second demurrer to evidence, dun din sa hukuman na yon, sabi ng hukuman, denied ang demurrer to evidence mo at denied yung motion for bail kasi nag-file din siya ng motion to set bail. So, sabi ng hukuman, hindi kasi masyadong malakas ang ebidensya. You go to trial, you present your evidence. Okay. So, yun ang ibig sabihin nito. Sabi ng court, evidence is strong. Okay? Bakit mahalaga yon? Kasi, nung nag-file ng motion for demurrer to evidence, ang alternative is a motion for bail. Okay? Ang claim ng abogado ni Madam Laila is, entitled siya to bail kasi hindi daw malakas ang ebidensya. Yung sa ating saligang batas, you are entitled, bail is a matter of right. Ang exception, kapag ang kaso mo ay punishable by reclusion perpetua or death, in other words, capital offense, and evidence of guilt is strong. So, kung kunwari, capital offense ang charge mo, pero hindi strong yung ebidensya mo, then you would be entitled to bail. In this case, sinabi ng hukuman, Madam, hindi po kayo entitled to bail kasi malakas ang ebidensya. And your demurrer to evidence is denied. So, you have one acquittal, one denied na demurrer. Iniintay natin ngayon kung ano yung hatol dun sa third na demurrer to evidence na. Okay? Alright, so, more or less, kung tingnan ko na yung mga comments ninyo. Sabi ni, oh by the way, i-congratulate din ninyo when you have the opportunity si Prosecutor Darwin Cañete, who is also on social media and here on Facebook, kasi kanya yung kaso kung saan denied yung demurrer to evidence and denied yung bail. Ibig sabihin nito, malakas ang ebidensya laban kay Madam, kay Senator De Lima. So, ibig sabihin, she now has to present evidence. Otherwise, hindi masasalag yung kanyang, yung evidence ng prosecution. Kailan daw malalaman yung third? Sabi ni Ma'am Ira. Well, hindi natin alam. It will be really up to the court. It's really up to the court to take the time. Now, of course, hindi sila pwedeng masyadong magtagal dahil natural, this pertains to the liberty of a person. So, siguro we expect it within the next few days as well or the next couple of weeks. Okay. So, good job. Ang daming nagsasabing good job kay Attorney Darwin. Oo naman. He's one of that. But of course, there are a panel of prosecutors. So, congratulations din sa DOJ prosecutors natin. Defeated yung demurrer to evidence at saka motion for bail with a categorical statement galing sa hukuman mismo. Sabi ng hukuman, Madam, malakas ang ebidensya mo. Kailangan ninyong magpresenta ng ebidensya. Kapag kasi demurrer to evidence, hindi na kailangan magpresenta yung akusado dahil kulang yung ebidensya na prinisinta ng prosecution. In this case, dun sa isang kaso, dun sa kay Jed Vera na kaso, yun, kulang yung ebidensya. Pero in this second case, hindi siya kulang. Ibig sabihin, malakas ang ebidensya dito sa second case. So, congrats to Attorney Darwin. Hindi muna natin i-discuss yung facts na yun because in the next few days, hintayin natin yung outcome doon sa third case. And then we can go back and review the facts in the second and third cases. So, in this particular case, in the Jed Vera case, acquitted siya, but she's not acquitted on the other two cases. Waiting pa tayo dun sa third case. Capital offense, since there is strong evidence and witness, sabi ni, oops, nawala ang bilis kasi ng mga comments. Paano ko pa pagalin to? Let me check. Paano natin? Nihintay natin ngayon kung ano yung yan. Okay, now I can see, slower yung mga, kakabuhay lang ng demokrasya ng manalo si Lenny kahapon, ngayon malamang patay na naman, sabi ni Ian Pedro. So, okay. So, this means nga pala is that hindi po makakalabas ng
kakulungan si Madam Laila. Hindi po hindi po siya acquitted pa sa lahat ng cases. So, pending pa yung kanilang 2 cases. In other words, aside from the acquittal of that one case, kasi mahina nga naman daw talaga ang ebidensya, we accept the court's ruling on that one, and we wait for the rulings on the other 2